lusaw na ng mga aming yelo sa harapan. Malabas na yung mga damong tuyot. Ito problema ko. Yung nalulusaw, dito pumupunta yung tubig. Pag gabi, nagyeyelo. So, delikado sa mga naglalakad. Kaya kanina itong umaga, nag-iisang kagad ng asin kasi para malusaw. Pag umaga, okay, ganyan. Pero kahit igahin ko kasi, pag kuminit yung araw, nalulusaw lang din ulit. Babalik lang din yung tubig eh. Kahit itapon ko nang itapon yung tubig eh. Papunta ako ngayon sa doktor ko ulit para ipa-check up yung likod ko. Mag-alas 11 na. Pero buti ngayon kahit paano ngayong Friday nakatulog naman ako kanina. Nakaidlip ako kahit mga kulang-kulang isang oras. Ngayon nga nakaschedule ako para sa follow-up check-up sa kanya para makita niya kung ano yung progress. At saka ngayon din kasi yung x-ray ko na pinagawa ko last Tuesday, mababasa na niya sa akin kung ano yung resulta, So, karamdam ko naman malaki na yung difference ng nararamdaman ko noong na discomfort noong last week or nagsimula itong week na to as compared to ngayong Biyernes. Minsan kapag matagal na ako nakatayo or naglalakad, nararamdaman ko yung parang ngalay na masakit sa bewang sa likod. Kaya yun, hindi ko rin alam kung anong kalalabasan. After ng check-up ko ng 11:30, diretso rin ako sa company ulit para inform yung manager namin kung anong balita. Ang daming interview ng manager namin. Yung mga nag-apply sa trabaho. So madami silang interview ngayon kasi ang dami namin kulang na tao. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng delay, parang nagkaroon ng problema something kasi parang ang tagal na nilang kailangan ng tao pero ngayon lang sila na approve na kumuha ng tao. Ayun. Medyo bulto yung madaming trabaho. Ganito pa nga yung nangyari sa shift namin, meron kaming kasamahan na umalis tapos ako naman ganito, naka-modified duty, so hindi ako nakakatulong talaga. Kasi guys, pinagbawal sa akin ang gumamit ng kahit na anong machine. Sobrang limitado yung driving ko lang is yung papasok ng trabaho at pauwi ng bahay. Kaya for the past 1 week talagang hindi ako nakahawak ng forklift. Sariling sasakyan ko lang ang namaneho ko. Kaya yun, sobrang limitado ng mga nagawa ko. Tulong-tulong lang sa office, nagre-receive lang ako sa system pero hindi ako nakakapag-offload ng mga trailers na dumadating. Sobrang limitado lang ng nagagawa ko. Medyo nakakahiya din. Medyo nakakahiya din yung yung ganun na. Kita mo talaga sila lahat is busy and then ikaw hindi ka naman makatulong kasi nga bawal nga. Siyempre hindi naman natin pwedeng suwayin kung ano yung sinabi ng doktor. Pag sinabing pahinga talaga yun. Ewan ko this time, pero kung sabihin ng doktor na pwede na ako mag forklift, mas okay kasi makakatulong na tayo. Ang kami naman kasing reach truck na ginagamit, pag nagpipick kami, especially kung full pallet picking naman, meron naman kami mga may upuan. Hindi naman yun yung nakatayo, kaya okay lang. Kumbaga para sa akin kaya ko naman. Kasi mas komportable ako ng nakaupo kaysa yung nakatayo ako ng matagal. Yun ang napansin ko. May nangangalay dito na masakit sa likod. Yun kapag matagal ako nakatayo. Kaya yun. Depende, titingnan ko kung ano rin hindi ko rin alam kung ano magiging decision ng doktor. Depende sa mga examination na gagawin niya sa akin, yung mga movements na ipapagawa niya sa akin, kung makakaya ko nang gawin nang wala akong pain or discomfort na nararamdaman. So yun, punta muna ako para hindi ako mahuli, at kung mapaagaman baka sakaling i-accommodate na nila ako, so mas maganda. The Dr. Wrench go today? Okay. Thank you. Nakagaling na ako doon sa loob, nakausap ko na yung doktor. At natutuwa siya. Natutuwa din ako syempre kasi
Yun nga, napansin niya malaki na yung improvement ng nagagawa ko. So malaki yung pinagbago ng, although modified work pa rin ako, pero medyo mas marami na ako magagawa ngayon. Yun, kagaya na lang dito sa mga sitting, walking, driving at saka overhead reaching ay okay naman pwede ko nang gawin. Pero pagdating sa standing, twisting, kneeling, climbing, pushing or pulling, bending and lifting, limited pa rin ako doon. Kasi yun, sinabi ko rin kasi sa kanya na kapag matagal akong nakatayo is nararamdaman ko yung parang discomfort. Hindi naman pain pero discomfort doon sa likod ko. Yung parang ngalay na ngalay ba. Na yun naman yung usual talaga sa atin o sa akin din kapag as in sa buong araw talagang antagal kong nakatayo. Pero sa ngayon parang after mga 2 hours pa lang akong straight na nakatayo, nararamdaman ko na kagad yung ngalay. So dahil siguro nga dahil nagkaroon ng napuwersa yung likod ko nung nakaraang linggo. And then sa lifting, 10 kilograms pwede ko nang buhatin. Kasi nung nakaraan parang 5 kilograms lang ang inaalaw na buhatin ko. From waist to shoulder level lang. So medyo nag-improve. At saka yun, ang kagandahan dito, so pwede na ako ng sitting, ibig sabihin, at saka driving, ibig sabihin, pwede na ulit akong bumalik sa reach track, at saka sa mga forklift machines namin. Kasi sa totoo lang talagang na boboard rin ako doon sa opisina dahil ang panggabi naman hindi naman kasi talaga marami yung office work sa gabi, kung hindi yung pag lang may mga dumadating na trailers ng this oras ng gabi, yun lang. So tinuruan ako na kung paano ang ginagawa kapag may mga dumadating na trailers to be received. So yun, at least magandang balita to kasi nga sa ngayon talagang sobrang short staffed kami. At kung makakaupo ako sa forklift, malaki-laki yung may tutulong ko sa grupo namin, sa team namin sa gabi. And then babalik na lang daw ako dito for another follow-up after 1.5 week. After 2 weeks na, sabi ko sa kanila kasi wala akong day off ng ganun. Pupunta na muna ako sa trabaho namin at kakausapin ko muna yung manager namin para mapakita ko sa kanya itong mga papers. And yun, makauwi sa bahay at makatulog para makabawi-bawi naman. Yeah. Dito na ako sa bahay. Pero naisip ko hindi na lang din muna ako tutulog. Kasi mamaya susundo na rin sa bata. Baka mapasarap ako ng tulog, makaligtaan ko pang sunduin. So mamaya na lang ako tutulog pag nasundo ko na sila. Libang-libang na lang ako sa TV. Yun lang, na-share ko lang naman sa inyo yung aking progress sa aking pag-recover. At okay naman yung sa mga nagme-message sa akin, tsaka sa nag-message dun sa last video. Thank you sa concern. Wala naman ang kailangan ipag-alala kasi okay naman na. Ganun pala yung pakaramdam ng naka-light duty. Kung sa iba siguro ang nararamdaman nila is masarap kasi nga pahinga. Somehow ganun din naman nararamdaman ko, kaya nga lang at the same time parang din yung nakakahiya din. Ewan ko, parang nakakahiya din na wala akong maitulong kasi. Pero sabi nga ng bisor ko, yung bisor namin, ako lang naman daw nag-iisip ng ganun kasi siyempre, yung manager, wala naman daw yung magagawa at saka naiintindihan naman daw doon yung mga ganong sitwasyon. Yun. First time lang naman kasi sa akin nangyari itong ganito Tsaka ako kasi yung tao na hindi naman ako mapagdahilan sa mga trabaho Hanggat kaya ko naman, talagang ginagawa ko. Hindi ako yung humahanap ng way para makalibre sa mahirap, di ba? Pero ngayon, talagang magdodoble triple ingat na talaga ako, lalo na sa pagbubuhat. Pag bumalik na yung dati, yung normal ko na nakakabuhat na ulit ako, hindi na ako bubuhat ng ganun talaga. Iisipin ko na talaga yung yun lang ang may advice ko sa inyo, sa mga nanonood. Yung nagagawa ng katawan natin,
hindi natin ma-appreciate hanggat hindi nawawala or hindi tayo nasasaktan. Pag nasaktan ka, makikita mo napakahalaga pala nun. Kasi kung dati kahit ilang kilo yan, kaya kong buhatin sa ganung postura, no? Nung nasaktan yung likod ko, parang pakiramdam ko kahit ballpen, hindi ko mabuhat eh. Kasi pag nahulog yung ballpen, talagang halos gumapang ako sa sobrang sakit ng likod ko pag binibend ko yung yung bewang ko. So, yun. Ibig sabihin lang, na-realize ko na parang ito palang part na to ng katawan natin, napakabigat pala ng binubuhat nito. Kumbaga, tapos dagdagan mo pa nung binubuhat mo na mga, let's say, boxes sa trabaho. Grabe yung load na pinapasan niya. So, kung hindi natin gagawin lagi at iisipin lagi yung tamang posture, tamang pagbuhat, proper lifting technique, masasaktan talaga tayo. At saka lang natin maiisip na napakahalaga pala na sinusunod natin yung mga ganon or lagi nating isinasaisip. Alam ko sinusunod naman natin. Ang problema, may time, di ba? Let's say nagmamadali ka or nawala sa isip mo na nabuhat mo ng ganon and then yun na, doon na mangyayari aksidente. Hindi mo naman masasabi di ba? So, ayun. Ganun lang yan. Ma-i-advise ko sa iba, no? Na pumapasok sa ganitong mabigat, literal na mabigat na trabaho na talagang dapat pag-ingatan natin yung katawan natin kasi pag nabalda tayo, wala namang pakialam na yung company sa atin yung pinagtatrabahuan natin. Kaya yun, pero pasalamat ako na nandito kami sa Canada. Ibang-iba pa rin talaga. Yung kahit na magpabalik-balik ako linggo-linggo for check-up, kahit 5 duling wala kang bibitawan sa mga doktor. Sa mga x-ray, sa laboratory, sa lahat, wala akong binibitawan. Depende na lang kung mag-require sila kung may i-reset ang gamot. Pero sa case ko naman, hindi naman to yung ginagamot ng kumbaga, painkiller lang, halimbawa, yun lang, kung talagang masakit. Pero, wala akong biniling gamot. And then yun, kung sabihin naman na kailangan ng physiotherapy, sakop naman yun ng insurance namin sa trabaho. So, hindi rin ganun hindi rin problema. Kasi hindi ka rin dudukot sa bulsa. Yun. Siguro pagka fully recovered na ako, ang unang gagawin, papamassage ako. Yung full body massage ulit. Para ma-recondition ba yung katawan, Yun lang naman. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to, at sana kahit paano ay meron kayong napulot na kaunting kaalaman based sa aking experience. Kaya wag niyong gagayahin, guys. Okay, salamat po and see you on the next vlog. Bye-bye.